Hinawakan ni Ho ang kanyang head at tumawa. Napagtanto niya na maaari itong matapos ang lahat bago ito magsimula. Nabanggit niya na ang biglaang pag-atake ng isa sa mga mag-aaral ay nahuli siya sa pamamagitan ng sorpresa. Hindi maintindihan ni Meng Jin kung paano maaaring manatiling hindi nasaktan ang scoundrel na ito pagkatapos ng isang pag-atake, sapagkat kahit na ang matibay ay maiiwasan. Naisip ng guro sa kanyang sarili, ako lang ba ang napansin ito? Ang tibak ay tinanggihan, literal sa isang bahagi ng isang segundo. Ang antas ng kasanayan ni Ho ay nagpapahintulot sa kanya na hilahin ang isang bata na trick sa mga taong ito. Ang imitasyon ng sakit at pagbagsak sa tuhod ay isang trick lamang na madalas na ginagamit ng mga bata. Ang mga hangganan ng bilog kung saan siya matatagpuan ay nanatiling buo. Galit na galit si Meng Jin sa gayong pangungutya. Tinanong niya kung bakit nakatayo ang mga alagad at hindi umaatake. Napagtanto na matagal na silang naantala, itinaas ng mga alagad ang kanilang mga tibak at sinimulan ang pag-atake sa isang magaan na paggalaw ng kanyang tibak. Ho mabilis na dodged ang pag-atake. Hindi rin napansin ng umaatake ang kanyang mapaglalangan. Ang instant counter-attack ay lumilipad na sa kanyang direksyon. Ito ay naisakatuparan sa isang mataas na antas ng kasanayan. Ang isa pang kalaban ay nagsimulang salakayin siya mula sa itaas, ngunit handa na ang bata. Humakbang lang si Ho, na parang walang nangyari. Nagulat ito sa lahat dahil hindi sinasadyang tinamaan ng pag-atake ang isa pang mag-aaral. Napagtanto niya na kung hindi siya lumipat, hindi siya maaaring matumbok. Sinubukan ng mga mag-aaral na gumawa ng isang patayong sipa, ngunit hindi nakuha. Nagpasya silang subukan ang isang paalang na chop, at pumayag na gawin ito ng sabay, tiningnan sila ni Ho na parang bobo sila. Nabanggit niya na ginamit nila ang kanilang mga head hindi lamang para sa chewing. Bigla, inatake siya ng tatlong sabay na target sa kanya ng tatlong pag-atake. Siya ay husay na tumalon na tumataas sa itaas ng mga ito na parang nasa hangin. Ngunit naiintindihan niya na ang mga kalaban ay hindi rin simple. Napansin niya na mayroon ng 8 sa kanila, at sinimulan pa nilang palibutan siya mismo sa hangin. Tumingin si Meng Jin sa gulat, tiwala na sa wakas ay nahuli nila siya. Nakita ni Ho na tiyak na, hindi siya makatakas mula sa mga pag-atake mula sa lahat ng panig. Hawak ang kanyang tibak, naghahanda siyang sagutin. Tinataboy niya ang lahat ng pag-atake na may isang malakas na pag-atake ng counter. Binuksan ni Meng Jin ang kanyang bibig sa sorpresa, halos lumunok ang fly. Ang mga master sa podium ay namangha sa kanyang mga maniobra. Nang makita ng mga mandirigma na bumababa, sinubukan nilang pakay ang kanilang mga itinuro na sibat sa kanya, ngunit nabigo ang lahat ng kanilang mga pagtatangka. Bumalik si Ho at ipinakita sa kanila ang kanyang kahusayan. Ang mga mag-aaral ay lumipad sa iba't ibang direksyon mula sa kanyang pag-atake tulad ng mga manika. Walang awa siyang ipinakita sa kanila kung saan ang crayfish ay naglabas ng taglamig at isinara ang kanilang mga bibig. Ito ay simpleng hindi makapaniwala kung ano ang nangyayari dito. Hindi naintindihan ng mga sundalo. Sa isang iglap, ang kanyang tibak ay nadulas ng kamangha-manghang enerhiya. Nais ng doktor na tiyakin na hindi siya sumuko, ngunit malinaw na nakita ng lahat kung paano ang kahoy na tibak ay sumabog tulad ng kidlat. Kasabay nito ang linya ay nanatiling buo. Ang isang hindi kapani-pani walang makapangyarihang enerhiya na nagmula sa Ho na nakatingin sa kanila na parang mga tanga. Ipinapahayag ni Ho na mula ngayon ay sisimulan na niya ang paghagupit sa kanyang sarili. Napalunok si Meng Jin mula sa tumataas na pag-igting. Nadama ng mga mag-aaral na na-cornered na sila, kahit na hindi pa iniwan ni Ho ang bilog. Ang kapatid na lalaki ay palaging inaangkin na ang lahat ng mga kwento tungkol sa kanyang mga bayani na gawa ay kasinungalingan, ngunit ngayon ang nakababatang kapatid ay nagsisimula na magkaroon ng mga pagdududa. Sinubukan ni Meng Jin na patunayan na lahat ito ay kathang isip, ngunit nakikita ang higit pa at higit pang mga kumpirmasyon ng katotohanan. Kung ang pag-agos ng labanan ay hindi nagbabago, ang mga diskarte sa tibak ay maaaring malapit ng walang silbi. Kung hindi nila makontrol ang sitwasyon, ang mga kahihinatnan ay magiging makabuluhan. Gayunpaman, kumbinsido si Meng Jin na ito lamang ang simulan ng labanan. Naghihintay si Anho ng may ngiti para sa pagmamalaki ng klan ng Mudon na gumawa ng kanyang paglipat. Meng Jin, pag-unawa sa Ho's assistance, nais na hadlangan ang kanyang tiwala sa sarili, na nagtutulak sa lupa, nagpunta siya sa pag-atake,
sinusubukan na masira ang kanyang pagmamataas gamit ang kanyang pamamaraan, na nasusunog ng puting enerhiya, ipinapakita niya ang bawat bit ng kanyang kasanayan. Nakikita siyang nagmamadali patungo sa kanya, sabik na naghihintay sa sandaling mapahiya si Mengjin sa paraang maaalala niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay habang siya ay lumipad sa kanyang kalaban. Si Mengjin ay nakaramdam ng galit at pag-aalipusta sa kanya, na nakikita siyang isang mayabang, mayaman na tao na ipinanganak sa luho at walang alam na kahirapan. Araw-araw ay nakipaglaban siya para mabuhay. Nagtrabaho hanggang sa pagkapagod dahil ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya, nais niyang masira ang kanyang pagmamataas at gawin siyang lumuhod sa harap ng lahat, ngunit sa halip, nahaharap siya sa hindi kapani-paniwalang pagbabata ni Ho, na natigilan sa kanya. Hindi niya matanggap na ang scoundrel na ito ay naka-encode sa kanyang reputasyon. Mahirap para sa kanya na tanggapin na ang kalaban na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Paano ang isang tulad niya ay may ganitong kapangyarihan? Ang kanilang mga tibak ay tumawid at deflect ang kanyang pag-atake ng madali. Sa kanyang mga mata, makikita mo ang uhaw sa tagumpay, na puno ng hindi matitinag na kumpiyansa. Napagtanto ni Mengjin na hindi siya makatayo sa taong ito. Malakas siya, at pagkatapos ng ilang sandali, ang lahat ay madilim sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos, ay nagising siya sa ospital, kinilabutan, na parang isang bangungot, binuksan niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-umpisa sa harap niya, nakikita niya ang isa sa mga doktor na sinusubaybayan ang kanyang kalagayan. Tinanong ng doktor kung ano ang mali sa kanya at kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit hindi maintindihan ni Mengjin ang nangyari. Ipinaliwanag ng doktor na si Mengjin ay kumuha ng isang seryosong pagbugbog mula sa Young Master, at iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Malinaw na ang pag-atake sa head ay seryoso. Kaya wala namang naaalala si Mengjin. Naaalala niya ang oras na galit na inatake siya sa kanya, ngunit madaling pinakasalan ni Ho ang kanyang mga pag-atake na may isang ngiti na katulad ng sa Jade Emperor. At pagkatapos ay sa isang split segundo, nagbago siya sa sagisag ng hari ng pit, mismo, ang Diyos ng kamatayan, at hinarap ang Mengjin malakas na pag-atake. Oo, iyon lang ang naalala niya. Alam niya na siya ay nahit, ngunit hindi niya maalala kung paano ito nangyari. Ang doktor, isinasaalang-alang ang kanyang kalagayan, sinabi na si Mengjin ay nasa gilid ng buhay at kamatayan, at hindi man malinaw kung saan siya ipapadala sa langit o impyerno. Nang tanungin ni Mengjin tungkol sa sinabi ni Qing Yijin nang makita niya ito, sumagot ang doktor na ang Panginoon upang magmadali pakiramdam na pahiya sa harap ni Qin Gaijin. Hindi makapagpahinga si Mengjin. Ito ay pagsasanay lamang, ang paglabag sa mga buto at pagkawala ng kamalayan ay karaniwan, ngunit para kay Mengjin ito ay isang kahihiyan ng kanyang pagmamataas, na parang ang kanyang kaluluwa ay naspat sa iyong paboritong lugar. Ang monghe ay nakatuon sa paglilinang ng kanyang enerhiya, ipinikit ang kanyang mga mata. Naisip niya ang sandaling iyon nang ipakita ng Young Master ang kanyang kapangyarihan na nag-ulap sa kanyang isipan. Natuwa siya na ang gayong tao ay lumitaw sa abot tanaw. Pagkatapos ng lahat, ang mga kilalang tao ay lumitaw paminsan-minsan sa kanilang kasaysayan, at posible na ang batang ito ay ipinanganak sa pamilya ni Qian Kondash, marahil bilang tagapagtatag ng lipi ng Mudan, si Chang'an, na tinalo si Yeki Soryun sa kanyang kabataan, o maging bilang isang heavenly demon na may kakayahang sirain ang isang kaaway na may isang solong pag-atake. Bagaman hindi katulad sa kanila, nakilala niya lamang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalo kay Kwon Wen Tekhami. Naunawaan ng matandang lalaki na ang binata na ito ay may kakayahang talunin ang kanyang mga kalaban na may kaunting pagsisikap, at nakikita niya ang pag-asang dalhin siya upang mag-aral. Sa wakas, natagpuan niya ang isang karapat-dapat na alagad. Palagi siyang may maraming mga pagpipilian sa isip, ngunit ang ambisyon lamang ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay. Sa anumang kaso, inaasahan niya na ang mga kaganapan ngayon ay magiging isang magandang aralin mula kay Jin pagkatapos ng lahat, lagi niyang nasusuklian ang kanyang mga nagawa sa martial arts. Di nagtagal, lumitaw ang isang kahon sa tanggapan ng doktor. Ang kahon na ito ay ibinigay sa Young Master. Nabanggit niya na ito ay ibabalik sa kanya, at narinig pabalik na ito ay isang pasasalamat sa pagbabalik ng Asher Layer ng buhay mula sa The Medicine Shop. Nagkaroon ng isang pil ng kakanyahan ng buhay sa kahon, at ipinaliwanag ng doktor na ito ay mas mahina kaysa sa Asher Orb ng buhay, ngunit napakabihirang.
Kahit na ito ay hindi isang elixir, naiintindihan ng young master na ito ay ang parehong tableta mula sa kamatayan. Nahuhulaan niya na napakahirap para sa doktor na gawin ito. Ipinaliwanag ng doktor na tumagal ng isang araw para sa tableta na magkakabisa, at ito ay nagsagawa ng espesyal na pagsisikap upang ihanda ito. Ang pinakamahalagang lunas sa lahat ng Oden. Kung iniwan mo ang mga espesyal na karayom mula sa Mudon Mountain upang hamina sa loob ng 3 taon, maaari kang gumawa ng naturang tableta mula sa kanila dahil sinisipsip nila ang enerhiya ng bundok. Tulad ng para sa Asher layer ng buhay, tumatagal ng higit sa 10 taon para sa mga sanga na tumanda. Ito ay mas madali kaysa sa aktwal na ito, at sa pamamagitan lamang ng Divine Lock ay maaaring makagawa ng isang hindi bababa sa isang tulad na layer. Iyon ang dahilan kung bakit ang tableta na ito ay isang napakahalagang kayamanan ng lipi, hindi lamang dahil sa mga katangian ng pagpapagaling at pakikipaglaban nito. Alam ni Ho na upang lubos na maranasan ang kanyang kapangyarihan ay nangangailangan ng pasensya at pagtitiwala sa kanyang mga pandama. Sumang-ayon ang doktor dito at pinayuhan na kumuha ng tableta, nakikinig sa iyong intuition, na pagtanto ng young master na wala siyang ibang pagpipilian. Kung ang mga table task na ito ay sumisipsip ng enerhiya ng natural, ano ang mangyayari kung ang mga kondisyon kung saan sila ay matured ay nabago? Paano kung sa halip na natural na enerhiya, nagsisimula silang sumipsip ng isa pang puwersa, isang ideya ng demonyo ang dumating sa kanya, at ang kasakiman ay lumitaw sa kanyang mga mata. Nag-aalok siya sa doktor upang tanggapin ang kanyang regalo. Ipinaliwanag niya na mas mabuti kung ibinigay ng doktor ang mga table task sa mga nangangailangan ng higit pa, at hayaan siyang bigyan ng isa pang tableta na nagpapataas ng enerhiya. Tumugon ang doktor na ang mga naturang table task ay hindi nagpapabuti sa mga kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit may iba pang mga pag-aari ng pagpapalakas. Gayunpaman, kahit na ito ay magiging mas mahusay na kalusugan sa anumang serbisyo, kahit na siya ay isang mahusay na doktor, kung talagang gusto niya ito, makakakuha siya ng mas maraming kailangan, dahil ang doktor ay maaaring gumawa ng mga table task na ito sa isang walang limitasyong sukat. Ngumiti si Ho, na pagtanto na makakakuha siya ng isang walang limitasyong supply ng mga table task na ito, at sa isang iglap, nawawala ang lahat ng mga table task. Natigilan ang doktor, dahil hindi niya iniisip na kukunin sila ng lahat. Kinolekta lamang ng batang lalaki ang mga ito sa isang malaking kahon, itinapon ito sa kanyang balikat at dinala ito kasama niya, na may hawak na kahon ng pil. Tumawa siya tulad ng isang tunay na demonyo. Dumiretso siya sa Akaya Cave, na malapit sa mga ordinaryong tao. Nagpasya ang batang lalaki na gamitin ang buong koleksyon ng mga elixir upang makamit ang kanyang mga layunin, at ngayon hindi siya maaaring makabuo ng ganoong solusyon, kung hindi ito para sa payo ng doktor. Sinabi ng doktor na maghintay lamang, at pagkatapos ay ang mga table task ay magsisimulang sumipsip ng enerhiya. Kung pinayagan niya ang mga table task na ito na sumipsip ng enerhiya na naiwan sa kanyang lugar, minsan, sila ay magiging isang makahimalang lunas na kahit nalalampas sa Asher Orb ng buhay. Pinupuno ng kasakiman ang kanyang kaluluwa, at hinihiling ng kawalan ng laman kung ano ang gusto niya. Hindi siya makapaghintay para sa mga table task na sipa sa pakiramdam ng lakas na maibibigay sa kanya. Matapos umalis sa Yungib, hindi inaasahan ng young master na makita ang taong ito. Si Mengjin ay tumayo kasama ang kanyang head na nakabalot, at tumingin ng diretso sa mga mata ng aming bayani. Sinusuri niya ito ng mabuti, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay malayo sa nasiyahan. Nais ni Ho na maunawaan kung ano ang nangyayari. Napansin niya na si Mengjin ay nakatayo roon na parang hinihintay niya ito ng mahabang panahon, at pinaghihinalaan niya na siya ay sumunod sa kanya mula pa sa simula. Ngunit paano niya hindi maramdaman ang kanyang presensya? Marahil ang young master ay masyadong walang malasakit at masigla sa mga saloobin ng paglikha ng isang bagong mahiwagang kapangyarihan. Nagalit si Mengjin nang mapansin niya na si Ho ay nang ahas na pumasok sa sagradong yungib, hindi pinansin ang walang sign-sign. Ngumiti si Ho at sinubukan na gumawa ng isang dahilan, na sinasabi na narinig niya ang isang mahiwagang lugar na tinatawag na Daekyo Cave at nagtataka kung ano ang nasa loob. Ipinaliwanag niya na sa sandaling lumakad siya, nakaramdam siya ng hindi mapakali at kumuha lamang ng ilang mga hakbang bago mabilis na tumalikod.